beloved, Boss Mike, Cervera. Oh, alam nyo ba, mga kababayan ko, yung ginagawa ni Sara, kala nyo lang, mga kababayan, totoo. May magpapatotoo. Bakit? Ha? Ang mga taga Davao, maraming may ayaw na sa mga Duterte. Bakit ko nasabi? Example ko nga yung nakaraan. Nagpapirma yung mga yan bilang suporta kay Digong para daw mapalaya na sa ICC. Sino? Si Duterte. Natandaan nyo yun? Alam nyo ba kung ano? Ilan lang yung nakuha nilang total ng pirma? Mga kababayan, kulang-kulang 300. Ilan ang populasyon ng Davao? Sige nga ho. Ilan ang populasyon ng Davao? 1.8 million. Kulang-kulang, humigit kumulang. Bakit ho mga kababayan ang nakuha pirma? Wala pa, 300. Putik na yan mga kababayan. Pag inisip nyo yan, napakadali lang. Ang total, ibig sabihin, wala nang halos naniniwala sa mga Duterte. Para maniwala kayo mga kababayan ko, at sa mga naniniwala pa kay Duterte, panoorin nyo si Tatay. Ito, panoorin nyo ha. Pasok. Tutur po ba kayo na ma-impeach si Sara Duterte? Sana sigurado mo impeach. Opo. Updated po ba kayo sa mga impeachment trials po nung nakaraan? Yan. Hanggang ngayon nakikinig ako. Opo. Ay, ano pong masasabi niyo sa pumasok na 7 billion sa account niya tsaka nung asawa niya na hindi naman tugma sa kanyang salin? Napakalaki naman pera, bilyon. Pag nanakaw yun. Pag nanakaw. Opo. Pag nanakaw ng pera ng bayan. Nako. Duterte. Madami talaga silang pera. Sipin nila, pupunta sila ng dahig. Sila magkakamag-anak. Sila magagastos sila rin. Ha? Kahit kumukuha ng pera, dito sa nila ninakaw nila. Hindi na ubusan. Saka nagkatabaw ako. Davao po, taga-Davao po pala. Kilala ko si Sara Duterte, yung asawa ni Pulong. Kita nyo mga kababayan ko, taga Davao ha, si Kuya, si Tatay. Taga Davao na ho yung nagsasalita din Kaya kayong mga maka-Duterte, mga uto-uto kayo, ha? Abay mga kulang kayo sa gatas ng ina nyo. Pwede no. Kulang kayo sa gatas ng ina nyo. Hindi yun mura, hindi yun mura. O kayong mga DDS, kulang kayo sa gatas ng ina nyo. Kaya ganyan ang ganyan ang pag-iisip nyo. Hindi nyo kayang unawain yung mga malalalim na mga ginagawa ng mga Duterte. O ayan. Pwede, matkakino, no? Pwede, no? Ano sabi? Taga Davao ito. Abay gusto na ho na ma-impeach daw si Sara Duterte. Gawa nga ho mga kababayan na naniniwala si Tatay na taga Davao na magnanakaw ang mga Duterte. Tuloy. Kilala ko siya. Kaya alam ko ang buhay nila dyan. Pero tayo sabi nila lahat po ng mga taga-Davao solid Duterte. Ay, hindi Takot lang sila. Kita nyo? Hindi daw lahat ng mga taga Davao, sabi, pinagkakalat ng mga bobong mga kulang sa gatas ng ina Nako mga kababayan, meron na naman bagong puputaktihing salita. Naka-invento na naman tayo ng salita mga kababayan na magbabiral. Alicia Duran, i-post mo na. Mukhang magbabiral na naman ito. Itong mga DDS, kulang sa gatas ng ina. Ano sabi? Natatakot lang, Eka. Natatakot lang ang mga taga Davao. Ang totoo, suklam na ang mga taga Davao. Eto na ho ang nagpatotoo. Sino? Ang tatay na taga Davao. Kita nyo? Ay, natakot. Diba? Natatakot lang daw. Takot naman talaga sila. Ewan ko ba? Viral na naman. Mama, ipopost ko yan. Ipopost ko ganire. Ganire. Basta DDS, kulang sa gatas ng ina mo.
Di ba? Gatas ng ina mo. Oh, di ba? Ang DDS, kulang sa gatas ng ina mo. Grabe, no? Si tatay, no? Tatakot lang daw eh. Oh. Pero tayo sabi nila lahat po ng mga taga Davao, solid Duterte. Ay, hindi takot lang sila. Oh, kita nyo? Sabi ng mga DDS, kulang ano daw eh. Oo, solid DDS daw dyan eh. Solid Duterte daw sila eh. Hindi takot lang sila. Kita nyo, kayo pala, mga takot pala kayo eh. Tapos yung mga taga-Davao, alam nyo, ang hilig pang maghamon ng suntukan. Palibasa, ang papangit nila. Tapos hahamunin ka, palibasa, gwapo ka. Tapos gusto nila, pumunta ka pa sa Davao. Ang tatanga, di ba? Kulang talaga kayo sa gatas ng ina mo. Hayop kayo? Tuloy. Kasi yung bahay ni Duterte, may ilog yan sa kita namin. Bahay kami kabila. Halos magkadikit kami ng bahay. Ala ka, magkadikit pala ng bahay ito, Mamita Startok. Teresita Kenon, grabe, no? Itong nagpapatotoo ay kalapit bahay pala ng mga Duterte. Kaya alam nyo naman kapag kakapit bahay, abot panaw lang lahat. Kaya alam niya lahat yung mga chismis sa inyo. Di ba, no? Tuloy. Takot lang yung mga tao. Takot. Hindi yun. Patay ka. Sakali pong tatakbo si Sara Duterte na maging presidente, susuportahan niyo po ba? Iputis. Kain ko na lang ng pansit. Tanong mga kababayan, no? Kung sakali daw, tatakbong presidente, si Sara Duterte, susuportahan daw ba, iboboto daw ba ni tatay? Ay nako, ipakakain ko na lang ng pansit, Eka. Grabe, no? Mukhang sinusuka ang mga Duterte, no? Ng mga taga Davao, kita nyo naman si tatay, grabe, taga Davao, hindi pabor kay Sara Duterte. 7 billion na pumasok sa account ni Sara, ginamit, papuntang Dahig. Kita nyo, baka nga pinambabayad pa kung kani-kanino para sa panandali ang aliw eh. Diba, alam naman natin, naglalabasan ngayon mga kababayan, yung mga content ng mga si Sara Duterte ay kinasal daw sa tomboy. Matagal ng issue yan. Meron pang nag-content, mga kababayan, ewan ko lang kung totoo yan, kinontent kasi ni Chris Ulo, napanood ko. Meron pang isang vlogger na nag-content na isa ring chismoso. Putik na yan, pinapakalat, nagpa-abortion daw si Sara Duterte, Putik na yan, matindi rin yung, trip na ito. Siguro walang-wala na, kaya nagpapapansin na lang. Pero sige, patulan na lang natin. Connecta na lang natin sa sinasabi na nagpa-abort daw si Sara Duterte. Bakit? Baka magalit siguro yung syota na tomboy ni Sara Duterte. Hindi kaya ganon, mga kababayan ko? Hindi kaya ganon na nangyari? Kaya nagpa-abort, di umano, si Sara Duterte, baka ayaw nung tomboy na pinakasalan ni Sara Duterte na lumutang ho sa internet. Di ba, no, mga kababayan ko? Di ba? Putik na yan, mga kababayan, biruin ninyo. Nagpa-abort kung totoo yan. Diba? Kilig na kilig ka, Boss Mike, kay Sara. Putik na yan. Sabi ko sa'yo, kahit tumuwat, tumihaya at dumapayan, hindi ko kakastahin yan. Hindi ganyan yung mga trip ko, Ayoko ng mga mukhang baklang boksingero. Diba, mga kababayan ko? Totoo kaya yun? Ayun, napanood daw yung content ni Chris Ulo. Diba? Putik na yan, mga kababayan, kayo humusga. Kung si Sara Duterte, tanggalin muna natin si tatay. Kung si Sara Duterte, mga kababayan ko, totoo na nagpakasal dahil may nagsasabi, yung pong semikalbo na Marines yata, sa Amerika. Yun daw yung pinakasalan noong 2017. Kakapanalo lang ni Digong. Nagpakasal daw ang Sara Duterte sa kapwa babae. Siyempre, alam nyo naman yan kapag ka nagbengbangan.
Kadalasan sabi ng mga kaibigan ko, pag nagbebengbangan, ang parehas na babae, gumagamit ng mga dildo. Depende raw sa size na gusto. Di ba? Oo, ha? Oo, parehas, kabilaan, nagsi-69. Ganun ba yun, Sara Duterte? Paki-explain nga. Ngayon, mga kababayan, oo, siguro na, nakaganyan, nakasalpak, Putik na yun, nai-imagine ko, mga kababayan, kung ano itsura nilang dalawa. Oo, di ba? Oo, eto, si Matt Aquino, natuwa tuloy si Matt Aquino. Boss Mike, panggatas mo sa kanila. Salamat, meron na akong pananghalian ni Jen Angeles. Malamang si Mima tatawag yun. Kasi nanonood lagi yun, nag-aabang. Sasabihin nun, may nagbigay, kaya kailangan kasali ko dyan. Ayop na yun, Thank you po, Boss Matt Aquino. Ganon, ano kaya ganon, ha? Ganon kaya sila, naggaganon, ganyan? Ganyan kaya yon? Ay, siyempre siguro, ipalot-palot damot, Jojo Chavez. Nya, ipalot na nga doon nya, kaslabibing ka, talagang idekad-dekad damot, dagiti mani-manida, kasjay, tatno, ay naapo! Tao ka mo, no mapampanunot ko laeng ay naapo. Na, na utog kamot nga lalaki, no makitam niya, nga agkaskastada. Uy, hindi bastos yun, ha? Uy, Ilocano yun, ha? Yung nagkakasta, hindi ho yung bastos. No makita yung nga agkaskastada. Puta, hindi bastos yan, ha? Oy! Baka, sino mga Ilocano dyan? Yung mga Ilocano. Paki-explain na lang yung salitang nagkakasta. Sige ka raw. Ne, di ba? No makita kayo, si kayo nga lalagi nga kwa. No makita no makita yung akto, nga agkaskastada, kung nga, agkaskasta, baka iba yung iniisip nyo. Pag nakita nyo sa akto na naggaganon sila, yun ang ibig ko sabihin, ha? Hindi yung nasa isip nyong Tagalog. Kinilala. Leonora Brown, pakitranslate nga. Yun, kung nakita nyo, Bambina, pakitranslate. Di ba? Ay, ilang beses na ho yan, Na nakikita natin yan sa social media. Yung tomboy na pinakasalan daw ni Sara Duterte. Meron pang mga litrato at video na nagpapakita na nag-aayduhan yung dalawa. Sabi ni Priscilla Ramasamy, shock, Ilocano ako. Translate mo. No kasano dyan nagkakastada. No maaktuan nyo, nga agkaskastada na, inya mamari na yo. Baka sabihin nyo Sara, can I join? Ay! Tao ka mo! Diba? Putik na yan, mga kababayan, ewan ko na lang. Alam nyo na, mga kababayan, para matapos na yan. Putik na yan, Eto, mga kababayan ko. Kala nyo matitino sa Davao? Ayan, si Basti, puta, eto, mga kababayan, baka makita nyo, Ayan, si Basti, Tingnan nyo. Nakita nyo ba? Mukhang bakla talaga, no? Mga kababayan, titigan nyo. Ahit yung kilay niya. Saan kayo nakakita, bukod sa Japan, Korea, at mga Chekwa, saan kayo nakakita? Ulitin ko, liliwanagin ko. Bukod sa Japan, Korea, at China, saan kayo nakakita sa Pilipinas ng lalaking totoo na nag-aahit ng kilay?
Tignan nyo yung kilay ni Baste, mga kababayan, ang taray. Putik na yan, mga kababayan, yung kilay, gumaganyan, oh. Ha? Ano? Kita nyo naman, mga kababayan? Sabing ganun ng kilay, mga kababayan, no? Tangina! Ang taray ng kilay ni Baste! Oh! Ahit, ano? Ahit. Puta, Baste, umaming ka na nga. Puta, hanggang ngayon, wala pa kaming nakikitang asawa mo, ah. Alam nyo na, mga kababayan. Oo. Ang lalaki, kapag kayan, wala pang asawa, walang pinapakita na jowa. Bakit? Ibig sabihin, mga kababayan, mas gusto yung tarugo kaysa tilapia. Maraming nagpipilit na maging lalaki. Maraming mga lalaki na mga mayayaman, ginagawa na lang na ginagawang pan-display. Kunyari yung asawa nila. Di ba? Maraming ganun magpapakita ng asawa, ganon. Pero hindi naman nila binibengbang. Parang may mga kasunduan. Ano yung kasunduan, mga kababayan ko, sa mga ganyan? Para kailangan, dahil politiko ako, dahil kilang mga matatapang ang pamilya ko, kailangan magmukha akong lalaki sa paningin ng taong bayan. Kaya ikaw, babae, magpanggap ka sa akin na ikay jowa ko. Pipili ng mga babae, babayaran nila para magpanggap na jowa asawa nila. Sa katotohanan ay tarugo ang chinuchupa. Di ba? Eto pa, mga kababayan ko. Ayan, Pero sa tingnan nyo yung mukha, di ba? Sabi ko na, Barbie. Grabe, mga kababayan, Ibang klase talaga. Marami talagang ganon. Biruin nyo, nasisikmura nila kasi nga, hindi naman talaga nila gusto yung puday. Hindi nila gusto yung ang binibengbang nila, yung babae. Oo, ang gusto nila, mga kababayan, hindi sa pek-pek pinapasok yung tarugo nila. Ang gusto ng mga ganyan, yung mga nagtatago, di ba? Example ho, bigyan ko kayo ng example. Si Rostom Padilla, oy, wag mong itanggi. Bakit? Dahil pamilya ng mga siga, dahil ang kaniyang mga kapatid ay action star, di ba? Robin Padilla, ano pa? Yung tatay yung dating shota ni Catherine, Daniel Padilla, yung mga Padilla brothers. 'Di ba? Dahil puro mga maton-maton 'yon. 'Di ba? Sports TV. Ganoon na Anong ginawa ni Rostom? Nagtago sa likod ni Carmina Villaruel. Ginawang asawa, pinakasalan si Carmina para maitago yung kanyang tunay na pagkatao. Hindi nakatiis, mga kababayan, talagang lalantad na ang gusto talaga yung sumusubo ng nota Diba? Ganon, mga kababayan, yung sumusubo ng nota. Oo, ang gusto nila, mga kababayan, sila yung binibengbang. Oo, ayaw nila na pinapasok yung kanilang tarugo. Ang gusto nila, sila yung pinapasukan ng tarugo sa puwet nila. Di ba, mga kababayan ko? Ang tao pa mo Diba? Kita nyo? Ganun ang gusto nila. Ano nangyari? Tumanda na ng tumanda si Rostom Padilla. Hanggang hindi na kinaya kasi matanda na, wala nang pinakilala na asawa. Kawawang Carmina. Nagamit pa. Tama, mali. Kawawa si Carmina doon. Biruin nyo, nagamit pa. Buti na lang, alam ni Ligaspi. Sino yung Ligaspi na yun? Si Soren. Ay, alam nyo yun? Buti na lang alam ni Soren na ganun ang katauhan ni Rostom Padilla.
Kaya ang ginawa, sinalo. Sinalo ni Soren Legaspi, si Carmina, cross na cross ko si Carmina, puta. Nung araw, mga kababayan, talaga sinusundan ko yan. Grabe, no? Gotarogs! Grabe ko. Si Red Cervantes. Gotarogs! Di ba? Baka kala nyo hindi ko alam yung istorya na yan. Ano ang ibig ko sabihin, mga kababayan? Ano ibig ko sabihin? Ibig ko sabihin, si Baste hanggang ngayon wala pang pinapakilala na asawa. Hanggang ngayon matanda na, wala pa rin pinapakilala na anak. Wala pa ring apo. Sino? Si Duterte kay Baste. Kaya sinasabihan na bading si Baste. Diba? Black King, bading kaya to? Di ba sabi ni Duterte, bading to? Yung isa naman, si Pulong, sabi, baliw. Kita nyo, mga kababayan ko, ha? Ayan si Baste. Putik na yun. Pinagsasabi rito? Panoorin nga natin to. Putik na yan, mga kababayan, ng taway! Ayop, mga kababayan, tingnan nyo naman ang kilay! Hey! Puta, Baste, umaming ka na. Tanggap ka naman ng lipunan, Di ba? Sabi na nga ng tatay mo, mabuhay ang bakla ng Pilipinas! Mabuhay ang bakla ng Pilipinas! Sabi ni Berhel de Dios, mga kababayan ko, paano nagustuhan ni Ellen Adarna yan? Malay mo kung bayad yan. Baka naman dahil sa sungap-sungap kaya sumama yun. Aminado namang adik yun, di ba? Siya mismo umamin na nagdodroga siya. Baka dahil doon, kita nyo naman yung video nila, di ba? Bangag na bangag silang dalawa. Di ba, Michael Alwaga? Baka kunwari lang ang tato, Boss Mike. Nagtatago nga sa tato. Sabi nga sabi nga ng 2x2 ni Katunying, sayang ang tato. Putik na yan, Tindi, mga kababayan ko. Our beloved Boss Mike Cervera.